Lumuhod ka, Francesca. Ma, kailangan ba talaga dito sa harap ng maraming tao? Nakatingin po ang lahat ng bisita. Huwag kang sasagot. Ipakita mo sa kanila na marunong kang rumespeto sa pamilyang nag-angat sa'yo mula sa putikan. Ipakita mo ang utang na loob mo. Donato, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya ang kahihiyang ito. Cheska, please. Just follow Mama. Isang mano lang naman sa harap ng mga kaibigan namin. Ayaw mo pa? Huwag kang maging eskandalosa. Pero Donato, asawa mo ako. Hindi mo ako katulong. Walang pero-pero. Magmano ka sa biyenan mo. Na yun din, Francesca. Isipin mo ang dangal ng mga ilagan. Sa gitna ng marangyang bulwagan na pinalalamutian ng mga sariwang bulaklak para sa dakilang fiesta ng San Jose, ang bawat salita ni Doña Faustina ay tila mga latay na humahagupit sa pagkatao ni Francesca. Ang musika ng orchestra na kanina lang ay masigla, ngayon ay tila naging isang malungkot na tunog ng pagluluksa sa kanyang pandinig. Ang bawat titig ng mga panauhin, mga politiko, negosyante, at mga kilalang tao sa lipunan ay tila mga karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat. Dahan-dahan, sa ilalim ng bigat ng utos, na parang bakal na nakadagan sa kanyang balikat, bumigay ang mga tuhod ni Francesca. Naramdaman niya ang matigas at malamig na marmol na tumama sa kanyang mga binti, isang hapdi na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib, ang kirot ng isang asawang ipinagkanulo ng mismong lalaking nangako sa kanya ng proteksyon. Inabot niya ang kamay ni Doña Faustina. Ang mga daliri ng matanda ay pinalalamutian ng mga brilyanteng kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ngunit para kay Francesca, ang mga ito ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na handang lapain ang kanyang huling bakas ng dignidad. Nang daiti niya ang kanyang noo sa likod ng kamay ng biyenan, hindi pagbabasbas ang naramdaman niya, kundi ang malapot na lason ng pagkaalipin. Ganyan nga, bulong ni Doña Faustina, sapat lamang para marinig ni Francesca. Ang boses nito ay puno ng kamandag. Masanay ka sa posisyong yan, dahil dyan ka lang nararapat. Sa ilalim ng aking mga paa, sa hindi kalayuan, naririnig ni Francesca ang mahinang tawa ni Mariposa. Nakataas ang cellphone nito. Ang lens ng camera ay direktang nakatutok sa kanyang mukha, kumukuha ng bawat segundo ng kanyang pagkapahiya upang ipakita sa buong mundo ang kababaang loob ng asawa ng isang ilagan. Ngunit ang totoo, alam ni Francesca na ang bawat frame ay gagamitin ni Mariposa upang wasakin siya sa social media. Habang nananatiling nakaluhod si Francesca, isang hindi inaasahang ingay ang bumasag sa katahimikan ng seremonya. Ang pintuan ng kanyang sariling silid sa ikalawang palapag ay bumukas ng marahas, na lumikha ng isang malakas na tunog ng kahoy na tumama sa pader. Isang lalaki, isang estrangero na gulo-gulo ang buhok at kalahati lamang ang butones ng polo. Ang mabilis na lumabas at nagmamadaling bumaba sa hagdanan. Ang mga bulungan ng mga tao ay biglang naging isang malakas na ugong ng pagkabigla. Ang mga mata ni Donato ay nanlaki, ngunit sa halip na pagtataka, isang kakaibang kislap ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata bago ito mabilis na napalitan ng huwad na galit. Sino ang lalaking yan? Sigaw ni Doña Faustina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Francesca! Ano ang ginagawa ng lalaking yan sa kwarto ninyo ni Donato? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Francesca. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging mapait at mahirap lang hapin. Tumingin siya sa itaas, sa lalaking hindi niya kailanman nakita, at pagkatapos ay kay Donato. Ang kanyang asawa ay lumapit sa kanya, hindi upang itayo siya, kundi upang itulak siya palayo sa kanyang paanan. Kaya pala ayaw mong magmano kay Mama, sigaw ni Donato. Ang kanyang boses ay basag sa kunwaring pait. Habang abala kami sa paghahanda para sa fiesta, nagpapakasasa ka sa kandungan ng ibang lalaki sa mismong bahay ko? Francesca,
Paano mo nagawa ito sa akin? Hindi totoo yan! Pilit na lumabas ang boses ni Francesca mula sa kanyang tuyong lalamunan. Donato, maniwala ka, hindi ko kilala ang taong yan. Ma, magkasama tayo kanina pa. Paano ko magagawa? Sinungaling! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Francesca. Ang puwersa ng pala di Doña Faustina ay naging sanhi ng pagkahadapunan niya sa sahig. Nalasahan niya ang pait ng sariling dugo sa gilid ng kanyang labi. Nahuli ka na, malandi ka! Nakita ng lahat, nakita ng buong bayan. Mabilis na lumapit si Mariposa. Ang camera ay halos isubsob na sa mukha ni Francesca na ngayon ay puno ng luha at gulugulong buhok. Live tayo, everyone! Look at the perfect wife of Donato Ilagan. Ang dumi mo, Francesca? Akala mo ba malilinlang mo kaming lahat sa pagpapakitang tao mo? Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng hapdi ng kanyang pisingi at ang ingay ng mga taong humusga sa kanya ng walang basihan, isang malamig na kaisipan ang pumasok sa isip ni Francesca. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagsusumamo, ay dahan-dahang naging matalim at malamig na parang kristal. Bilang isang thuongta ng NBI, ang kanyang pagsasanay ay nagturo sa kanya na basahin ang bawat galaw, bawat kumpas, at bawat kasinungalingan. Nakita niya ang maliit na senyas ni Doña Faustina sa lalaking tumatakbo. Nakita niya ang hindi sinasadyang paging-iti ni Donato habang nakatalikod ito sa mga bisita. Ito ay isang bitag. Isang napakagandang sining ng panlilinlang na idinisenyo upang ilibing siya sa putik at itago ang mas malahing krimen ng pamilya Ilagan. Ngunit ang hindi nila alam, sa ilalim ng kanyang suot na mamahaling barot saya na ngayon ay nadumihan na, ay may isang pusong hindi basta-basta susuko. Ang bawat luhang pumatak sa marmol ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga patak ng tubig na magpapaapaw sa baso ng kanyang pasensya. Lumapit si Donato at hinablot ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay tila gustong durugin ang kanyang mga buto. Umalis ka na dito, Francesca. Hindi ka nararapat sa pangalang Ilagan. Mula ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng tahanan, at wala ka ng dangal. Layas! Kinaladkad sa ni Donato patungo sa malaking pintuan ng mansyon, habang ang mga bisita ay nagbubukas ng daan, tila ayaw na lang madampian ng dumi ni Francesca. Itinulak siya palabas, direkta sa gitna ng kalsada, kung saan ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, sumasabay sa malakas na putok ng mga kanyang pang-fiesta sa malayo. Donato, pagsisisihan mo ito, mahinang sabi ni Francesca. Ang kanyang boses ay tila bulong ng hangin bago ang bagyo. Pagsisisihan ninyong lahat ang araw na ito. Wala ka nang magagawa, Francesca. Huling sabi ni Donato bago isara ang dambuhalang pinto. You are nothing now. Isang basurang itinapon sa lansangan. Naiwan si Francesca sa dilim. Ang tubig ulan ay mabilis na nagpabigat sa kanyang damit. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa huling bakas ng kanyang pagiging mahina. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang sarili, at hinarap ang kadiliman ng gabi. Hindi nila alam, sa loob ng kanyang maliit na pitaka na naiwan sa kanyang bulsa, ay may isang USB drive na naglalaman ng mga transaksyong magpapabagsak sa buong imperyo ng mga Ilagan. Ang labanan ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana nito ay bumaba, at ang malamig na mukha ni Mateo, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama sa NBI, ang bumulaga sa kanya. Chief, sabi ni Mateo, ang boses nito ay walang emosyon. I'm sorry, but I received an order from the central office. You are being relieved of your duty and under investigation for treason. Ibigay mo sa akin ang badge mo, na yun din. Ibigay mo na, Francesca. Huwag mo nang paabutin sa persahan. 5 years, Mateo.
5 taon tayong magkasama sa bawat operasyon. Ganun lang ba kadaling maniwala sa kanila? Sa mundong ito, walang puwang ang damdamin. Tanging ang mga dokumento lang ang nagsasalita. At ang mga dokumentong hawak ko ngayon, ikaw ang mitsa ng lahat ng problema. Dinig mo yan, Cheska? Pati ang mga kasamahan mo, kinasusuklaman ka. Isang disgraced agent at isang taksil na asawa. Bagay na bagay sa'yo ang putik na kinatatapukan mo ngayon. Donato, please. Alam mong hindi ko magagawa ang mga paratang na ito. Sabihin mo ang totoo. Ang totoo? Ang totoo ay wala ka ng silbi sa akin. Tapos na ang palabas, Francesca. You are now officially a nobody. Ang bawat salita ni Donato ay tila isang matalim na bubog na itinutusok sa gitna ng dibdib ni Francesca. Nakatayo siya sa gitna ng buhos ng ulan, ang kanyang mamahaling bestido, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pagiging bahagi ng pamilya. Ilagan ay ngayon ay basang-basa at bumibigat sa kanyang bawat galaw. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay hindi na niya matiyak kung ulan ba o ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahan sa harap ng malamig na tingin ni Mateo, itinaas ni Francesca ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang kadenang pilak kung saan nakasabit ang kanyang NBI badge, ang sagisag ng lahat ng kanyang pagsisikap, ng kanyang dangal, at ng kanyang panunumpa sa bayan. Sa isang malakas na hila, naramdaman niya ang hapdi ng kadena na gumuhit sa kanyang balat bago ito tuluyang naputol. Inabot niya ang badge kay Mateo. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa palad ng dating kasamahan, naramdaman ni Francesca ang tila isang kuryente ng pagtataksil. Ang lalaking itinuring niyang kapatid, ang lalaking ilang beses niyang iniligtas ang buhay sa gitna ng panganib, ay ngayon ang siyang kukuha sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Oh, heto na ang mga basurang naiwan mo sa loob, sabi ni Donato sabay, hagis ng isang maliit na maleta sa gitna ng kalsada. Ang maleta ay tumama sa isang malalim na tubig, lumikha ng tilamsik na dumumi sa binti ni Francesca. Huwag mo nang susubukang bumalik pa rito. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay ipapabasbasan ko upang mawala ang bahid ng iyong pagiging taksil. Tinalikuran siya ni Donato at Mateo. Ang dambuhalang pintuang gawa sa inukit na kahoy ay sumara ng may kasamang tunog na tila isang pinal na hatol ng kamatayan para sa kanyang 5 taong pagsasakripisyo bilang asawa. Mula sa labas, tanaw pa rin ni Francesca ang mga ilaw ng fiesta na sumisilip sa mga bintana ng ikalawang palapag. Nakita niya ang mga anino ng mga katulong at tauhan sa loob na tila nagmamadaling isara ang mga kurtina, iniiwasan ang anumang kontak sa babaeng itinuring nilang maldita dahil sa mga maling paratang. Maging ang mga asong dati ay sumasalubong sa kanya ng may kagalakan, ay nananatiling tahimik sa loob ng kanilang mga kural. Tila nararamdaman ang pot na namamayani sa paligid. Mag-isa siyang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng kalsada, hila-hila ang maletang basa at mabigat. Bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa gitna ng tinik. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng pader ng mansyon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Anak, Francesca. Napatigil si Francesca. Mula sa dilim, lumitaw ang muka ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang labi ay nanginghinig sa takot. Mabilis nitong hinawakan ang mga kamay ni Francesca at ipinatong ang isang mainit na tela sa kanyang mga balikat. Nanay Rosa, bakit po kayo nandito? Mapapagalitan kayo ni Doña Faustina kapag nakita kayong kausap ako. Bulong ni Francesca. Ang boses ay basag at puno ng pag-aalala para sa matanda. Wala akong pakialam, anak. Alam ko ang totoo. Nakita ko ang lahat ng kabutihan mo sa loob ng 5 taon. Hindi ka nila kayang sirain sa puso ko, sabi ni Nanay Rosa habang mabilis na isinisilid ang isang maliit at makapal na sobre sa loob ng bulsa ng maleta ni Francesca.
Huwag mo itong bubuksan hanggat hindi ka nakakarating sa ligtas na lugar. Yan ay mga lumang dokumentong itinago ng iyong asawa. Mga lihim na hindi niya alam na alam ko. Nanay, bakit niyo ito ginagawa? Dahil ikaw lang ang tumuring sa akin na tao sa bahay na yon. Tumakbo ka na, Francesca. Huwag kang lilingon. Hanapin mo ang iyong sarili at bumalik ka para bawiin ang kinuha nila sa'yo. Isang mabilis na yakap ang ibinigay ni Nanay Rosa bago ito muling naglaho sa dilim. Tila isang anghel na bumisita lamang upang magbigay ng pag-asa. Naiwang muli si Francesca na mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Ang bigat ng maleta ay tila nabawasan ng kaunti dahil sa lihim na bitbit nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, papalayo sa ingay ng musika at tawanan ng fiesta na ngayon ay tila isang mapait na panunudyo sa kanyang kalagayan. Ang kalsada ay madulas at ang bawat sasaking dumadaan ay nagpapalipad ng tubig na lalong nagpapadumi sa kanyang anyo. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi na nakatuon sa ulan. Nakatuon ito sa bawat salitang binitawan ni Mateo. Treason. Ang ibig sabihin ay hindi lang pamilya Ilagan ang kalaban niya, kundi ang buong institusyong pinaglingkuran niya. Tumigil siya sa ilalim ng isang naghihingalong poste ng ilaw upang habulin ang kanyang hininga. Ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng sugatan dahil sa suot na sapatos na hindi para sa mahabang paglalakad. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang banayad na dagundong ng isang makina. Isang kulay abong sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang liwanag ng headlight nito ay naging sanhi ng kanyang pagpikit. Ang pinto sa likod ay bumukas at isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, isang boses na nagdadala ng mga alaalang pilit niyang ibinaon, ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Kailangan mo ba ng masasakyan, Francesca? Mukhang masyado nang mabigat ang krus na pinapasan mo. Naniga si Francesca sa kanyang kinatatayuan. Ang tinig na iyon ay hindi kay Donato, hindi kay Mateo, at lalong hindi kay Doña Faustina. Ito ay isang boses mula sa kanyang nakaraan. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa pinakamababang sandali ng kanyang buhay. Ikaw, bakit ka narito? Sigurado ka ba rito, Francesca? Dangerous ang pumasok as a daughter-in-law sa mga Ilagan. Isang maling galaw mo lang, it's game over. I have to do this, Mateo. Ito lang ang tanging paraan para makuha ang mga ebidensya ng money laundering nila. Walang ibang makakalapit sa mga accounts ni Donato kundi ang asawa niya. Don't let your heart get in the way. Ang pamilyang yan, bihasa sa pagmamanipula ng tao. Baka sa huli, hindi mo na alam kung nasaan ang loyalty mo. Trust me, I know how to separate work from emotions. Hindi ako papasok sa impyernong yon para lang masunog. Papasok ako para kunin ang kailangan ko at tapusin ang kasong ito. Just make sure of it. Dahil kapag nalaman nilang spy ka, wala akong magagawa para iligtas ka mula sa galit ng mga Ilagan. Ang mga salitang iyon ni Mateo na binitawan niya 3 taon na ang nakalilipas sa loob ng isang madilim na safe house ay tila mga multong bumubulong sa pandinig ni Francesca habang nakasandal siya sa malamig na upuan ng sasakyan. Ang bintana ay puno ng mga butil ng ulan na dahan-dahang gumagapang pababa. Tila mga luhang hindi natutuyo sa pishingi ng langit. Ang bawat paghampas ng wiper sa salamin ay nagpapaalala sa kanya ng bawat segundong ginugol niya sa loob ng mansyon ng mga Ilagan. Isang pagpapanggap na naging bilangguan ng kanyang kaluluwa. Nabalik ang diwa ni Francesca nang maramdaman niya ang bahagyang paghinto ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay na kanina pa nakakuyom sa basang tela ng kanyang bestido ay dahan-dahang bumitaw. Tumingin siya sa labas. Hindi ito ang NBI headquarters. Isa itong abandonadong bodega sa gilid ng isang tahimik na pantalan kung saan ang amoy ng dagat at kalawang ay nanunuot sa hangin. Nandito na tayo, sabi ng lalaking nagmamaneho. Hindi ito si Mateo. Ito si General Bautista, ang kanyang naging mentor
at ang tanging tao na nakakaalam ng tunay na lalim ng kanyang operasyon. Ligtas ka rito, Francesca? Sa ngayon, dito ka muna habang inaalam natin kung gaano kalalim ang pinsalang ginawa ni Mateo sa database. Dahan-dahang bumaba si Francesca. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga sa bigat. Sa loob ng bodega, ang iisang bumbilya na nakabitin sa kisame ay nagbibigay ng isang madilim at madilaw na liwanag. Lumilikha ng mga mahahabang anino sa sahig na puno ng alikabok. Sa gitna ng silid ay may isang mesa na puno ng mga monitor at mga papel. Ang pansamantalang command center na itinayo niya bilang backup plan na hindi alam kahit ni Mateo. Hinawakan ni Francesca ang gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang nanghihinang katawan. Ang kanyang gunita ay tila isang sirang pelikula na bumabalik sa mga sandaling pinaplano nila ni Mateo, ang pagbagsak ng mga ilagan. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog. Tinititigan ang mga litrato ni Donato at Doña Faustina. Nag-aaral kung paano maging perpektong manugang habang ang kanyang isipan ay abala sa pag-decipher ng mga bank codes. Sila ang nag-setup sa'yo, hindi ba? Tanong ni General Bautista habang inilalapag ang isang mainit na tasa ng tsaa sa tabi ni Francesca. Hindi lang ang mga ilagan, General. Sagot ni Francesca. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Si Mateo, he was my partner. He knew every move I made. Siya ang nag-ayos ng digital trail para magmukha akong taksil sa NBI. He didn't just betray me. He betrayed the Bureau. Binuksan ni Francesca ang kanyang basang maleta. Inilabas niya ang badge na kinuha sa kanya ni Mateo, isang replika lamang na sadyang inihanda niya para sa mga ganitong pagkakataon. Ang tunay na badge ay nakatago sa isang lihim na compartment sa ilalim ng kanyang sapatos. Inilabas din niya ang sobreng ibinigay ni Nanay Rosa. Ang papel sa loob ay luma at may mansanang panahon, ngunit ang mga pangalang nakasulat doon ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang mga pangalan ng mga opisyal na tumatanggap ng lagay mula sa mga ilagan. At sa dulo ng listahan, ang pangalan ni Mateo ay nakasulat sa isang paraang tila isang hatol na hindi mababago. Golden moment ang tawag niya sa mga sandaling tila tumitigil ang oras. Hinaplos ni Francesca ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis krus, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ama. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi nanggagaling sa pisikal na katawan, kundi sa isang pusong uhaw sa katarungan. Naalala niya ang turo ng kanyang ama. Ang pinakamatalim na sandata ay hindi ang baril, kundi ang pasensya ng isang taong wala nang natitira, kundi ang katotohanan. Anong plano mo ngayon? Tanong ng general. Hahayaan ko silang magdiwang, bulong ni Francesca habang tinititigan ang mga monitor na nagsisimulang mag-display ng mga live feed mula sa mga itinalagang kamera sa loob ng bayan. Hahayaan ko silang isipin na panalo na sila, at kapag kampante na sila, doon ko sila uubusin. Isang kahon sa bawat pagkakataon. Sa gitna ng katahimikan, ang katahimikan ay bumasag ng isang mahinang tunog ng pag-vibrate mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang burner phone ay umiilaw. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Don't trust the safe house. They are coming for you, Cheska. C. Naramdaman ni Francesca ang pagtindig ng kanyang balahibo. Ang C ay maaari lamang maging si Clara. Ngunit kaibigan ba ito o isa na namang bitag upang iligaw siya? Bago pa siya makasagot, ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa labas ng bodega ay pumunit sa katahimikan. Ang liwanag ng mga headlights ay tumagos sa mga siwang ng pader, tila mga daliri ng liwanag na naghahanap ng isang biktima sa dilim. General, kailangan nating umalis, sabi ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Nahanap na nila tayo. Cheska, please listen to me. Ginagawa ko lang ito para sa'yo. You need to surrender. Baka mapahamak ka palalo. Surrender? Pagkatapos mo akong iset up sa loob ng sarili kong kwarto, Clara?
Pagkatapos mong makipagrelasyon sa asawa ko? Don't be so dramatic. Hindi mo ba nakikita? Donato never loved you. Isa ka lang mission sa kanya. Isang trophy wife na kailangang bantayan. I'm the one he truly needs. 5 taon, Clara. Pinatuloy kita sa buhay ko. Tinuring kitang kapatid nang mawalan ka ng pamilya. Ganito ba ang utang na loob mo? Utang na loob? Cheska, wake up! Sa mundong ito, survival of the fittest. You were too busy playing hero sa NBI. Nakalimutan mong may asawa kang nangangailangan ng atensyon. I just filled the void you left behind. You didn't fill a void. You created a trap. At pati ang NBI, kinaladkad mo sa dumi ninyo. Hindi ako, Cheska. Si Mateo ang may gusto nito. I'm just a messenger. At ngayon, ang message ko ay tapos na ang oras mo. Give me the files and maybe, just maybe, kakausapin ko si Donato na huwag ka nang ipakulong. Ang bawat salita ni Clara sa kabilang linya ng telepono ay tila mga patak ng asidong tumutulo sa sugatang puso ni Francesca. Nakatayo siya sa likod ng isang makapal na haligi ng semento sa loob ng madilim na bodega, habang ang mga headlights ng mga sasakyan sa labas ay tila mga mata ng halimaw na sumisilip sa bawat siwang ng pader. Ang boses ni Clara ay walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, puno ito ng pagmamayabang at peking awa na lalong nagpapakulo sa dugo ni Francesca. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na naglalakad sa ibabaw ng graba sa labas. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na sabay-sabay na sumara ay nagbigay ng hudyat na napapalibutan na sila. General, kailangan na nating kumilos, bulong ni Francesca. Mabilis niyang isinara ang kanyang laptop at isinilid ito sa loob ng waterproof na bag. Dumaan sila sa isang maliit na lagusan sa likod, isang daan ng puno ng amoy ng lumang langis at agiw. Ang bawat hakbang ni Francesca ay maingat, iniiwasan ang anumang tunog na maaaring makakuha ng atensyon ng mga humahabol sa kanila. Sa kabila ng panganib, ang isipan niya ay pilit na bumabalik sa imahe ni Clara. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga lihim. Ang babaeng kasama niyang umiyak noon mamatay ang kanyang ama. Naalala niya ang isang golden moment noong nakaraang taon. Ang pagbibigay niya kay Clara ng isang friendship bracelet na gawa sa pilak. Kahit anong mangyari, we are sisters by heart, sabi pa niya noon. Ngayon, ang alaala ng bracelet na yon ay tila isang tanikalang sumasakal sa kanyang leeg. Ang bawat tawa ni Clara sa mga dinner parties ng mga ilagan ay isa palang pataksil na paglibak sa kanyang likuran. Nakalabas sila sa bodega at mabilis na sumakay sa isang luma at hindi kapans-pansing jeep na nakaparada sa masukal na bahagi ng pantalan. Habang humaharurot ang sasakyan papalayo, nakita ni Francesca sa side mirror ang mga anino ng mga tauhan ni Mateo na pumasok sa bodega. Huli na sila ng ilang segundo. Pupunta tayo sa isang tagong cafe sa Binondo, sabi ni Francesca kay General Bautista. Doon ko tinago ang physical backup ng mga files. At doon din ang huling pagkakataon ko para harapin ang katotohanan. Pagdating sa cafe, ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Sa isang sulok, nakaupo si Clara. Nakasuot ito ng mamahaling damit at tila walang takot na nakikipagkita sa babaeng katatapos lang niyang ipagkanulo. Ang bawat kumpas ng kamay ni Clara habang humahawak sa kanyang designer bag ay tila isang sampal sa kahirapan at paghihirap na dinaranas ni Francesca. Bakit, Clara? Tanong ni Francesca pagkalapit sa mesa. Hindi siya umupo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dating kaibigan. Naghahanap ng kahit maliit na bahid ng konsensya. I told you, Cheska, it's about ambition. Bakit ako makikontento sa mumo mo kung pwede akong maging reyna sa tabi ni Donato? Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng kamandag. And besides, Donato is much more exciting than your boring duty. Alam mo bang sa mismong kama ninyo,
Sinasabi niya sa akin kung gaano kakatabang sa pag-ibig. Naramdaman ni Francesca ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat detalye ng pagtataksil ay tila isang kutsilyong hinihiwa ang kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kamay ni Clara at nakita ang friendship bracelet na ibinigay niya. Suot pa rin ito, tila isang tropeyo ng kanyang tagumpay sa panlilinlang. "Salamat, Clara," mahinang sabi ni Francesca. "Para saan?" "Para sa pagpapakita kung gaano kababa ang halaga ng pagkakaibigan natin para sa iyo. Ngayon, wala na akong dahilan para maging mahina." Bago pa makasagot si Clara, ang katahimikan ng cafe ay binuwag ng malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan sa labas. Ang asul at pulang ilaw ng mga patrol cars ay nagmula sa mga bintana, nagbibigay ng isang nakakahilong kulay sa paligid. "You really thought makakaalis ka rito ng ganun-ganun lang?" Tumawa si Clara habang tumatayo. "Tinawagan ko ang mga pulis. I told them a dangerous NBI fugitive is here." Donato's influence reaches even the local precinct, Cheska. Pumasok ang mga armadong pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kinaroroonan ni Francesca. Ang bawat mechanical na tunog ng pagkasanang baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na cafe. "Francesca Ilagan, huwag kang gagalaw! Itaas mo ang iyong mga kamay!" Sigaw ng isang opisyal. Tumingin si Francesca kay Clara, na ngayon ay nakatayo sa likod ng may RNA seat, nakangisi, at tila nanonood ng isang paboritong palabas sa telebisyon. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pagmamahal ni Francesca sa kanyang kaibigan ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. "Hindi pa ito ang dulo, Clara," bulong ni Francesca, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay. "Suko na, Francesca. Tapos na ang laban." "Mateo, bakit? Iniligtas kita noong raid sa Tondo. Binalikan kita sa gitna ng putukan kahit sugatan ako." "That's your problem, Cheska. Masyado kang hero. Masyado kang bilib sa katarungan na wala naman talagang puwang sa mundong ito. Ibinenta mo ako sa mga ilagan, Mateo. Ibinenta mo ang dangal ng NBI para sa pera ni Donato." "Hindi kita ibinenta. I just upgraded my lifestyle. Isipin mo na lang na isa itong business transaction. At sa transaction na ito, ikaw ang kailangang maging pambayad sa lapi." "Paano mo nagawang linisin ang mga records? Ikaw ang may hawak ng database." "Exactly. Ako ang may hawak ng susi, kaya ako rin ang may karapatang magpalit ng kandado. Mula ngayon, ang bawat file mo ay magsasabing ikaw ang mastermind ng money laundering." Ang bawat kataga ni Mateo ay tila isang malalamig na patalim na unti-unting humihiwa sa lalamunan ni Francesca. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang likod sa gitna ng mga operasyon ay siya ring maglulubog sa kanya sa kumunoy ng kahihiyan. Sa loob ng maliit na cafe sa Binondo, ang amoy ng lumang kahoy at saa ay tila naging amoy ng kamatayan para sa kanyang karera. Naramdaman ni Francesca ang magaspang na bakal ng posas na pilit na isinasara sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng mekanismo ng bakal na naglalapat ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa sa tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ng mga pulis na nakapaligid sa kanya ay tila isang martsa ng kamatayan para sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Tiningnan ni Francesca ang tablet na hawak ni Mateo. Doon, nakita niya ang kanyang sariling larawan sa opisyal na database ng NBI. Ngunit wala na doon ang kanyang ranggo. Sa halip, ang malalaking titik na kulay pula ay nakasulat sa itaas ng kanyang pangalan. Red flag. Treason. Ang kanyang buong buhay, ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa bayan, ay nabura sa isang click lamang ng mouse. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang maramdaman niya ang marahas na paghila sa kanyang braso. Kinaladkad siya palabas ng cafe sa harap ng maraming taong nakikiusisa.
Ang ulan sa labas ay hindi pa rin tumitigil, tila nakikidalamhati sa kanyang pagkaguho. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Clara mula sa malayo, ang babaeng itinuring niyang kapatid na ngayon ay nakasandal sa mamahaling sasakyan ni Donato. Golden moment, ang tawag niya sa sandaling tila, tumitigil ang lahat ng ingay sa paligid. Habang isinasakay siya sa loob ng patrol car, nahagip ng kanyang paningin ang isang poster sa dingding ng isang lumang gusali. Isang anunsyo ito para sa darating na fiesta. Puno ng makukulay na banderitas at larawan ng mga donors ng bayan. Sa gitna ng poster ay ang nakangiting mukha ni Donato at Doña Faustina, tila mga anghel ng kabutihan. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan na nakaposas at basang-basa sa maranging imahe ng mga taong sumira sa kanya ay naging mitsa ng isang apoy sa kanyang kalooban. Hindi ito apoy ng galit na basta-basta sumasabog. Ito ay apoy ng isang alpha survivor, malamig, kalkulado, at mapanira. Habang umaandar ang sasakyan, narinig ni Francesca ang mahinang pag-vibrate ng radyo sa balikat ng pulis na nasa tabi niya. Ang boses na lumabas doon ay hindi na ang boses ng kasamahan. Ito ay boses ng isang manganggaso na nakahanap ng biktima. All units, target is in custody, but make no mistake, she is highly dangerous. If she attempts to escape, do not hesitate. Ang boses ni Mateo ay naging mechanical at walang bahid ng awa. I repeat, shoot to kill if she resists. We cannot let her reach the central office. Naramdaman ni Francesca ang paghigpit ng hawak niya sa maliit na medalyon na nakatago sa ilalim ng kanyang palad. Ang medalyong naglalaman ng tunay na USB drive. Hindi alam ni Mateo na ang file na kinuha nito sa bodega ay isang decoy lamang na may virus na unti-unting sisira sa personal na computer nito. Ngunit sa ngayon, ang kanyang problema ay kung paano makakalabas ng buhay sa sasakyan ito. Alam niya ang ibig sabihin ng shoot to kill. Hindi siya dadalhin sa presinto. Dadalhin siya sa isang liblib na lugar kung saan madali siyang maliligpit ng walang saksi. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang countdown para sa kanyang huling hininga. Tumitig si Francesca sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na dahan-dahang lumalabo dahil sa ulan. Sa loob ng kanyang isipan, pinabalangkas na niya ang bawat galaw. Ang pagiging biktima ay isang opsyon na matagal na niyang ibinura sa kanyang bokabularyo. Kung gusto ni Mateo ng isang digmaan, ibibigay niya ito. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang papalag, Cheska. Mas madali ang lahat kung tatanggapin mo na lang ang katapusan mo. Katapusan? O simula pa lang ng pagbagsak ninyo? Ang tapang mo pa rin, kahit na nasa gitna ka na ng kawalan. Alam mo namang walang re-responde sa rescue call mo, di ba? Hindi ko kailangan ng rescue. Ang kailangan ko lang ay makita ninyong lahat kung paano nasusunog ang mga kasinungalingan ninyo. Masyado kang bilib sa sarili mo. Dito sa madilim na kalsadang ito, walang makakarinig sa sigaw mo. Isang kalabit lang ng gatilyo at tapos na ang kwento ng dakilang Agent Francesca. Ang mga salita ng pulis na nasa tabi niya ay tila mga tuka ng buwetre na naghihintay ng kanyang pagkamatay. Sa loob ng humaharurot na patrol car, ang amoy ng lumang leather at usok ng sigarilyo ay naging nakakasuffocate para kay Francesca. Ang bawat pagyanig ng sasakyan sa baku-bakong daan ay nagpapaalala sa kanya na papalayo na sila sa kabihasnan, patungo sa isang lugar na hindi na siya makakabalik. Ngunit sa ilalim ng kanyang tila sumukong anyo, ang isipan ni Francesca ay gumagana na parang isang Swiss watch. Dahan-dahan niyang naramdaman ang dulo ng isang maliit na hairpin na nakuha niya mula sa sahig ng kafe kanina, na ngayon ay maingat niyang itinatago sa pagitan ng kanyang mga daliri sa likod ng kanyang nakaposas na mga kamay. Sa bawat kurba ng daan, pilit niyang pinapasok ang dulo ng hairpin sa maliit na butas ng posas. Nang maramdaman niya ang marahas na pagpreno ng sasakyan, sa gitna ng isang masukal na bahagi ng kakahuyan, alam ni Francesca na ito na ang sandaling itinakda ni Mateo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan
ay tila isang babala ng kamatayan. Kinaladkad siya palabas. Ang kanyang mga paa ay nabaon sa malambot at malapot na puti. Isang malakas na pagtulak ang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sa gitna ng dilim, tanging ang headlights ng sasakyan ang nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag. Lumilika ng dambuhalang anino ng 2 pulis na ngayon ay nakatayo sa kanyang harap. "Pasensya na, Cheska. Trabaho lang," sabi ng isa, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang baril. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng pag-click ng posas na tuluyang bumukas. Bago pa man makapindot ng gatilyo ang pulis, mabilis na gumulong si Francesca sa putikan. Ginagamit ang kadiliman bilang kanyang kalasag. Ang tunog ng putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi, ngunit ang bala ay tumama lamang sa isang matandang puno. Gamit ang kanyang tactical training, sumugod si Francesca mula sa bulag na bahagi ng mga pulis, pinatamaan ang pressure point sa leeg ng isa, at mabilis na kinuha ang baril nito bago muling naglaho sa kakahuyan. Tumakbo siya ng walang lilingon. Ang bawat sanga na humahampas sa kanyang balat ay hindi niya pinapansin. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matibay pa sa bakal. Pagkalipas ng ilang oras ng pagtakas sa gitna ng masukal na gubat, narating niya ang dulo ng pampang. Doon, sa gitna ng mga bakawan, ay nakatayo ang isang maliit at abandonadong barong-barong na luma na ang mga dingding na gawa sa nipa. Pumasok si Francesca sa loob. Ang amoy ng alat ng dagat at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang radyo na puno na ng alikabok. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang marinig niya ang mahinang tunog ng static mula sa radyo. Matapos niya itong subukang ayusin, gamit ang ilang piraso ng kable na nakita niya sa sahig. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang pagiging fugitive, ang pag-aayos ng isang sirang bagay ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kaya niya ring ayusin ang kanyang nawasak na buhay. Sa bawat pihit niya ng tuner, ang tunog ng boses ni Mariposa sa isang news broadcast ang pumuno sa katahimikan ng barong-barong. Kasalukuyan pa ring pinaghahanap ng mga awtoridad ang taksil na si Francesca Ilagan. Ayon sa ating source, siya ay may kinalaman sa isang malaking sindikato ng droga at pagnanahaw sa pondo ng bayan. Ang pamilya Ilagan ay nag-aalok na ng malaking gantimpala para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng babaeng ito na walang utang na loob. Napahigpit ang hawak ni Francesca sa radyo. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ni Mariposa ay tila isang mitsa na lalong nagpapaalab sa kanyang layunin. Ngunit may isang balita ang nakakuha ng kanyang pansin. Samantala, patuloy ang grand charity drive ni Doña Faustina Ilagan. Ngayong araw, mahigit 1,000 kahon ng relief goods ang ipapamahagi sa mga mahihirap na komunidad bilang bahagi ng kanilang fiesta celebration. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Francesca. Charity drive o money laundry drive? Bulong niya sa sarili. Alam niyang ang mga kahong iyon ang ginagamit ng pamilya Ilagan upang ilipat ang kanilang mga nakaw na yaman nang hindi napapansin ng mga awtoridad. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Tinititigan ang dilim ng dagat sa labas ng bintana. Ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng susunod na hakbang. Ngunit habang nagbabasa siya ng mga balita sa isang lumang dyaryo na nakita niya sa ilalim ng radyo, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa isang maliit na kolum ng mga missing persons, nakita niya ang isang pamilyar na muka. Nawawala. Rosa Magbantay, 65 taong gulang. Huling nakita sa mansyon ng mga Ilagan noong gabi ng fiesta. Naramdaman ni Francesca ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Si Nanay Rosa. Ang tanging taong naniwala sa kanya ay ngayon ay nasa panganib dahil sa kanya. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi lang ebidensya ang kailangang makuha ni Francesca. Kailangang iligtas niya ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya bago pa maging huli ang lahat.
Pangako, Cheska, sa bahay na ito ay hindi ka na makakaranas ng lungkot. Poprotektahan kita kahit sa sarili kong pamilya. Ikaw ang reyna ng buhay ko at hinding-hindi kita bibitawan. Donato, sapat na sa akin ang simple at tahimik na buhay. Hindi ko kailangan ng mansyon. Ang kailangan ko lang ay ang katapatan mo. Ibibigay ko ang lahat, Cheska. Ang katapatan ko, ang pangalan ko, at ang bawat tibok ng puso ko ay para lang sa'yo. Wala nang iba. Sana nga, Donato. Dahil kapag nawala ang tiwala ko, wala nang matitira sa atin. Huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig ko ay parang nara, matatag at hindi matitibag ng anumang bagyo. Magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Ang bawat matamis na katagang iyon na binitawan ni Donato 5 taon na ang nakalilipas, ay tila mga laso na dahan-dahang kumakalat sa gunita ni Francesca. Nakaupo siya sa sahig ng abandonadong barong-barong, yakap ang kanyang mga binti, habang ang lamig ng hangin mula sa dagat ay nanunuot sa kanyang basang kasuotan. Ang amoy ng alat at nabubulok na kahoy ay tila naging amoy ng kanyang mga pangarap na ngayoy abo na lamang. Tinitigan ni Francesca ang iisang litratong dinala niya sa kanyang pagtakas. Ang kuha mula sa kanilang kasal. Doon, makikita ang isang babaeng nakasuot ng puti, puno ng pag-asa ang mga mata, at isang lalaking nakangiti ng may pagmamalaki. Ngunit na yon, sa ilalim ng madilim at aandap-andap na liwanag ng isang kandila, ang mga ngiting iyon ay tila mga nakakatakot na maskara. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang hinawakan ni Francesca ang gilid ng litrato. Naramdaman niya ang gaspang ng papel sa kanyang mga daliri. Sa isang marahas ngunit tahimik na pagpunit, hiniwa niya ang imahe ni Donato mula sa kanyang tabi. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Tila ang tunog ng huling hibla ng pag-ibig na tuluyan ng naputol. Ang bahaging may larawan ni Donato ay itinapon niya sa munting apoy ng kandila. Pinanood kung paano ito naging itim na abo. "Patawad, Papa!" bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pait. "Hinayaan kong maging bulag ang puso ko. Inakala ko na ang pamilyang ito ang pupuno sa puwang na iniwan mo. Pero sila pala ang kukuha sa lahat ng natitira sa akin." Naalala niya ang kanyang ama, si Colonel Francisco, isang tapat na opisyal ng NBI na pinaslang dahil sa pagtanggi sa suhol. Bago ito mamatay, may iniwan itong isang maliit na kwintas na may pendant na krus. Binuksan ni Francesca ang pendant. Sa loob nito, sa ilalim ng maliit na salamin, ay may nakaukit na serye ng mga numero. Isang lihim na code na matagal na niyang hindi pinapansin. Nayon lamang niya napagtanto na ang bawat numero ay tumutugma sa mga lokasyon ng mga backup na taguan ng ebidensya na inihanda ng kanyang ama bago ito mawala. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang marinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang burner phone sa ibabaw ng lumang mesa. Ang maliit na screen ay umiilaw sa gitna ng kadiliman, tila isang mata na nagmamasid. Ang bawat pagtibok ng ilaw ay nagpapabilis sa kaba sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang telepono at binasa ang mensaheng nanggaling sa isang hindi kilalang numero. "The boxes are ready at the town plaza. Deliveries start at dawn. If you want to see the old woman alive, come alone. No NBI, no police. M." Ang M ay maaring si Mateo o kaya naman ay si Mariposa. Ngunit ang mas mahalaga ay ang banta sa buhay ni Nanay Rosa. Naramdaman ni Francesca ang pagtayo ng kanyang balahibo. Ang bawat salita sa mensahe ay tila isang bitag na sadyang inihanda para sa kanya. Ang pamilya Ilagan ay alam ang kanyang kahinaan, ang kanyang malasakit sa mga taong walang laban. Tumayo si Francesca, inayos ang kanyang sarili, at itinali ng mahigpit ang kanyang buhok. Ang kanyang anyo ay hindi na ang anyo ng isang nadurog na asawa. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig. Ang anyo ng isang mangangaso na handang pumasok sa lungga ng mga lobo. Pinala niya ang kanyang baril at ang medalyon ng kanyang ama. Habang lumalabas siya ng barong-barong, ang ulan ay tumigil na.
Ngunit ang kadiliman ay nananatiling makapal. Ang dagat sa kanyang harap ay tahimik, tila naghihintay sa malaking unos na paparating. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa nasunog na litrato sa sahig. Ang bahagi ng kanyang sarili na umiibig kay Donato ay patay na. Ang natitira na lamang ay ang anino na hustisya na walang takot na haharap sa madaling araw. Habang naglalakad siya patungo sa kakahuyan, narinig niya ang malayo at mahinang tunog ng kampana ng simbahan. Isang hudyat na nagsisimula na ang huling araw ng fiesta. Ang bawat tunog ng kampana ay tila isang babala na ang oras ay mabilis na nauubos. Mateo, sigurado ka bang naitago mo ng maayos ang lahat ng bakas? Baka kasi nakakalimutan mong ako ang nagturo sa'yo kung paano mag-delete ng kasaysayan. Cheska, paano mo nakuha ang numerong ito? Dapat ay nasa ilalim ka na ng putikan na yon. Ang mga agila, Mateo, hindi basta-basta namamatay sa ulan. Naghihintay lang silang tumigil ang unos para muling lumipad ng mas mataas. Huwag mo akong takutin. Hawak namin ang matanda. Isang maling galaw mo, hindi mo na siya makikitang humihinga. Alam ko. Pero alam mo rin ba kung anong hawak ko? Isipin mo ang pinaka-importanting bank account ni Donato. Iyong hindi nakapangalan sa kanya. Sabihin mo sa kanya, ang password ay nagsisimula sa pangalan ko. Anong ibig mong sabihin? Cheska, sumagot ka. Pinatay ni Francesca ang burner phone at mabilis na kinuha ang SIM card nito upang baliin. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng takot na pilit nitong itinatago. Ang takot ng isang magnanakaw na biglang nakaramdam na may nagmamasid sa kanya sa dilim. Nakatayo si Francesca sa itaas ng balkonahe ng isang abandonadong gusali na nakaharap sa plaza ng bayan. Sa ibaba, ang paligid ay puno ng makukulay na banderitas at mga tent para sa Grand Charity Drive ng mga Ilagan. Ang bawat galaw ng mga tauhan ni Donato ay tinitingnan niya sa pamamagitan ng kanyang tactical binoculars. Nakikita niya ang bawat sako ng bigas na inilalabas, ang bawat kahon na may tatak ng Ilagan Foundation at ang bawat peking ngiti ng mga politikong nakikipagkamay sa kanyang biyenan. Nabalik ang diwa ni Francesca nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang huminto sa likod ng gusali. Alam niyang nagsisimula na ang laro. Hindi siya basta-basta susugod ng walang plano. Ang pakikipag-usap niya kay Mateo ay isang psychological warfare. Isang paraan upang guluhin ang isipan ng kaaway at pilitin silang gumawa ng pagkakamali. Bumaba si Francesca at mabilis na naglakad patungo sa madilim na eskinita na patungo sa bahay ni Clara. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang kanyang dating kaibigan ay kampanting natutulog, nananaginip ng marangyang buhay sa tabi ni Donato. Gamit ang kanyang lockpicking skills, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng silid ni Clara. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang tibok ng kaba sa kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling matatag. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay nanunuot sa kanyang ilong. Pabango na siya ang bumili para dito noong nakaraang kaarawan nito. Tiningnan niya ang natutulog na kaibigan. Ang mukha ni Clara ay tila inosente. Malayo sa demonyong nag-set up sa kanya sa mansyon. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang kinuha ni Francesca ang isang puting rosas mula sa vase sa tabi ng kama ni Clara. Inilapag niya ito sa gitna ng unan, eksaktong sa tabi ng pisngi ni Clara. Ang puting rosas ay simbolo ng kanilang dating pagkakaibigan, ngunit ngayon, ito ay isang babala, isang tanda, na kaya siyang abutin ni Francesca kahit sa loob ng kanyang pinakapribadong lugar. Hinawakan niya ang friendship bracelet sa braso ni Clara. Dahan-dahan itong kinalas ng hindi nagigising ang babae at isinilid sa kanyang bulsa. Ang utang ay dapat bayaran, Clara. Bulong niya sa hangin bago muling naglaho sa dilim. Paglabas niya ng bahay, mabilis siyang bumalik sa plaza. Nakita niya ang isang delivery truck na puno ng mga charity boxes. Gamit ang kaguluhan ng mga taong abala sa paghahanda,
Kumuha siya ng isang uniforme ng volunteer at isang face mask. Sa isang mabilis na galaw, nakapasok siya sa loob ng truck habang ang mga tauhan ni Donato ay abala sa pakikipag-usap sa mga pulis. Sa loob ng truck, pinuksan ni Francesca ang isa sa mga kahon. Sa ilalim ng mga delata at pakete ng noodles, naramdaman niya ang matigas na bagay. Isang brick ng pera na nakabalot sa plastic at isang maliit na notebook na naglalaman ng mga sulat kamay na transaksyon. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ngunit bago pa man niya mailabas ang notebook, naramdaman niya ang biglang paghinto ng crack at ang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran. Check the cargo. Sabi ni Mateo, may tracker na nag-signal dito sa area. Sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Mateo. Naramdaman ni Francesca ang pagbilis ng kanyang hininga. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng truck. Tila isang mata ng ahas na naghahanap ng biktima. Sumiksik siya sa likod ng malalaking sako ng bigas. Hawak ang notebook sa kanyang dibdib. Ang bitag ay nakahanda na. Alam niyang nahuli ni Mateo ang signal ng tracker na sadyang iniwan niya sa isang lumang radyo sa loob ng truck. Ang layunin niya ay hindi ang mahuli, kundi ang dalhin si Mateo sa gitna ng maraming tao sa plaza kung saan mas mahirap itong pumatay ng walang saksi. "Wala rito, sir. Signal is moving towards the stage." Sigaw ng isa pang tauhan. Narinig ni Francesca ang mabilis na pag-alis ng mga yabag ni Mateo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa ilalim ng maskara. Ang mga ngaso ay naging biktima na ng sarili niyang kaba. Ngunit habang dahan-dahang lumalabas si Francesca sa truck, isang maliit na bagay sa gilid ng kalsada ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang tsinelas. Isang luma at pamilyar na tsinelas na gawa sa goma. Ang tsinelas ni Nanay Rosa. Naramdaman ni Francesca ang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Ang tsinelas ay may bahid ng dugo at nakaturo ito patungo sa basement ng simbahan sa tapat ng plaza. Ang kanyang plano ay muling nagulo. Ang alpha survivor ay kailangang pumili. Ang ebidensyang magpapabagsak sa mga ilagan o ang buhay ng nag-iisang tao na nagmahal sa kanya ng tunay. Isigurado niyo ang bawat sulok. Walang lalabas o papasok sa basement na ito hanggat hindi natatapos ang sorting ng mga kahon. Maliwanag ba? Opo, Sir Mateo, pero paano yung mga matatandang naghihintay ng relief goods sa labas? Nagkakagulo na po sila sa plaza. Hayaan mo silang mag-antay. Sabihin nyo, nade-delay ang blessing ng simbahan. Ang importante, mailabas natin ang laman ng mga espesyal na kahon bago dumating ang mga audit teams bukas. Copy, sir. Yung matandang nakita namin kanina, ano pong gagawin sa kanya? Iwanan nyo lang dyan sa sulok. Kapag natapos na ang fiesta, iligpit nyo na siya kasama ng mga basura. Hindi na siya dapat makapagsalita pa. Ang bawat salita ni Mateo na narinig ni Francesca mula sa likod ng malalaking sako ng bigas ay tila mga patak ng kumukulong mantika sa kanyang puso. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng volunteer. Ang face mask niya ay basang-basa na ng pawis at luha ng galit. Narito siya sa ilalim ng simbahan, sa isang malawak at madilim na bodega kung saan ang amoy ng luma at amag ay humahalo sa bango ng mga bulaklak na iniaalay sa altar sa itaas. Napaka-ironiko. Sa itaas ay dinarasalan ng mga santo, habang sa ibaba ay itinatago ang mga kasalanang maglulubog sa buong bayan sa hirap. Dahan-dahang gumapang si Francesca. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino na hindi naglalabas ng anumang tunog. Nang makaalis na ang mga tauhan ni Mateo patungo sa kabilang bahagi ng bodega, mabilis siyang nagtungo sa sulok kung saan itinuro ang matanda. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang makita niya ang isang anyo na kahandusay sa malamig na semento, nakatago sa likod ng mga sirang bangko ng simbahan. Si Nanay Rosa. Ang kanyang puting buhok ay may bahid ng tuyong dugo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali. Ang bawat mahinang hininga ng matanda ay tila isang pagsusumamo para sa katarungan. Nanay? Nanay Rosa? Ako ito,
Si Cheska, bulong ni Francesca habang mabilis na kinakalag ang mga tali. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Cheska, anak, hirap na sabi ni Nanay Rosa nang idilat nito ang kanyang mga mata. Bakit ka bumalik? Mapapatay ka nila. Tumakas ka na. Hindi ko kayo iiwan, Nanay. Hindi na uli, sabi ni Francesca, habang pinapahiran ang mukha ng matanda gamit ang kanyang panyo. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng panganib, kumuha si Francesca ng isang maliit na bote ng tubig mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinainom si Nanay Rosa. Sa sandaling iyon, hindi siya isang special agent. Hindi siya isang fugitive. Siya ay isang anak na nag-aalaga sa kanyang ina. Hinawakan ni Nanay Rosa ang kamay ni Francesca ng mahigpit, isang hawak na puno ng pagmamahal at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Anak, sa loob ng mga kahon, yung may tatak na pulang krus, dun nila nilagay ang lahat, babala ni Nanay Rosa bago ito muling nawalan ng malay dahil sa panghihina. Maingat na itinago ni Francesca si Nanay Rosa sa ilalim ng isang makapal na kumot na nakita niya sa malapit. Pagkatapos, tumayo siya at hinarap ang mga hanay ng mga kahon na nakasalansan hanggang kisame. Nakita niya ang mga kahon na may pulang krus, ang mga charity boxes na ipapamahagi raw sa mga mahihirap. Gamit ang isang maliit na tactical knife, dahan-dahang binuksan ni Francesca ang isa sa mga ito. Ang ibabaw ay puno ng mga instant noodles at sachet ng kape. Ngunit nang hinalukay niya ang ilalim, lumitaw ang tunay na laman. Mga bundle ng tig-1,000 piso na nakabalot sa plastic at mga dokumento ng real estate na nakapangalan sa mga shell companies ni Donato. Ito ang ebidensya ng malawakang paglilinis ng perang ninakaw sa kaba ng bayan. Perang dapat ay para sa mga biktima ng nagdaang bagyo. Naramdaman ni Francesca ang matinding pait. Ang pamilya Ilagan ay ginagamit ang simbahan at ang konsepto ng pagtulong upang itago ang kanilang kasakiman. Ang bawat sako ng bigas na ibinibigay nila ay may kapalit na mas malaking halaga na ninanakaw nila sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kinuha ni Francesca ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng mga litrato at video ng bawat ebidensya. Ang bawat click ng kanyang camera ay tila isang hakbang patungo sa pagbagsak ng imperyong Ilagan. Isinilid din niya sa loob ng kanyang damit ang isang folder na naglalaman ng mga orihinal na bank transfer slips na may piraso mismo ni Doña Faustina. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang katahimikan ng bodega ay binuwag ng isang mabigat na tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang dambuhalang pintuang bakal ay dahan-dahang bumukas. Lumilika ng isang mahabang guhit ng liwanag na tumama sa kinaroroonan ni Francesca. Sino yan? Sabi ko sa inyo, huwag niyo munang bubuksan ang batch na ito. Ang boses ay hindi kay Mateo. Ito ay mas malalim, mas pamilyar, at mas nakakapanginig ng laman. Si Donato. Naramdaman ni Francesca ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa likod ng isang tumpok ng mga kahon. Ang distansya niya sa kanyang asawa ay 5 hakbang na lamang. Nakikita niya ang anino ni Donato na dahan-dahang lumalapit, hawak ang isang desusing baril. Alam kong may tao rito. Naamoy ko ang pabango mo, Francesca. Sabi ni Donato, ang boses ay puno ng mapait na panunudyo. Hindi mo talaga ako matitiis, diba? Kahit sa impyerno, susundan mo ako. Sumiksik si Francesca sa pinakamadilim na sulok. Ang kanyang hininga ay pinipilit niyang gawing tahimik hanggat maaari. Ang bawat yabag ni Donato sa semento ay tila isang tibok ng oras na nagbabantang matapos. Alam ni Francesca na kapag nahuli siya rito, hindi lang siya ang mamamatay. Mamamatay rin si Nanay Rosa, at ang katotohanan ay tuluyan ng malilibing sa ilalim ng simbahang ito. Lumabas ka na, mahal ko. Huwag nating gawing madugo ang fiesta, muling sabi ni Donato habang pinalalapit ang dulo ng kanyang baril sa mga kahon kung saan nakatago si Francesca.
Siguraduhin mong hindi na makakaabot sa bukang liwayway ang babaeng yon, Donato. Hindi sapat na itinapon natin siya sa putikan. Kailangang ibaon siya sa ilalim nito. Huwag tayong mag-alala, Mama. Si Mateo na ang bahala. Nakasara ang bawat lagusan ng simbahan. Ang basement na yon ang magiging huling hantungan ni Francesca. Mabuti, dahil ang gabing ito ay para sa ating tagumpay. Tingnan mo ang mga tao sa labas. Sumasamba sila sa atin. Walang naniniwala sa isang taksil na asawa. Ang katotohanan ay kung ano ang idinidikta natin, hindi ang kung ano ang nangyari. Mama, hindi lang katarungan ang kinuha natin sa kanya. Kinuha rin natin ang kanyang boses. At kapag wala ng boses, wala ng katotohanan. Ganyan dapat ang isang ilagan. Ngayon, isuot mo ang iyong pinakamagandang ngiti. Ang bayan ay naghihintay sa kanilang bayani. Ang bawat salitang binitiwan ni Doña Faustina habang inaayos ang dambuhalang kwintas na perlas sa kanyang leeg ay tila mga tuka ng buitreng sabik sa laman. Sa loob ng marangyang VIP lounge ng Town Plaza, ang bango ng mga mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang amoy ng pagkabulok ng kanilang mga budi. Si Donato, na nakasuot ng barong na gawa sa pinakamahalong pinya, ay tumingin sa salamin ng may kasamang mapanuyang ngiti. Inakala nila na ang katahimikan sa basement ng simbahan ay nangangahulugan ng tagumpay. Ngunit sa isang tago at madilim na silid sa likod ng entablado, malayo sa mga mata ng mga bodyguard, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang maramdaman niya ang hapdi ng sugat sa kanyang braso na nakuha niya habang tumatakas mula sa basement. Sa tulong ng isang matandang lagusan na itinuro sa kanya ni Nanay Rosa, bago ito muling mawala ng malay sa isang ligtas na lugar, nagawa niyang makalusot. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang inilabas ni Francesca ang isang itim na gown na gawa sa seda, ang kanyang war armor. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang paghahanda para sa isang huling sayaw. Hindi ito damit para sa isang piging. Ito ay damit para sa isang paghuhukom. Inayos niya ang kanyang buhok ng maigpit. Itinali ito sa paraang tila isang korona ng determinasyon. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagod, ay naging matalas at malamig na parang dulo ng isang espada. Hindi niyo ako nabaon, Donato. Bulong niya sa harap ng isang maliit na salamin. Tinanim niyo lang ako, at ngayon, oras na para anihin ninyo ang bagyong inyong inihanda. Sa labas, ang paligid ay puno ng kislap ng mga ilaw at ang malakas na musika ng pagdiriwang. Ang entablado ay pinalalamutian ng mga bulaklak at ang malalaking LED screen ay nagpapakita ng mga larawan ng kabutihan ng pamilya Ilagan. Dumating ang sandali ng parangal. Si Mateo, na nakasuot ng kanyang full dress uniform, ay umakyat sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Itinuturing siyang hero officer dahil sa paghuli sa taksil na si Francesca. Ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin, sabi ni Mateo sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na danggal. Ang katarungan ay para sa mga tapat, hindi para sa mga traidor na tulad ni Francesca Ilagan. Naramdaman ni Doña Faustina ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok habang nakaupo sa harapang hanay. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang pinagmumulan ng malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang balat. Sa gitna ng tawanan at palakpakan, tila may isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman ng mga gilid ng plaza. May problema ba, Mama? Tanong ni Clara, na ngayon ay nakaupo sa tabi ni Donato, suot ang isang pulang bestido na tila sumisigaw ng kanyang tagumpay bilang bagong reyna ng mansyon. Wala. Pakiramdam ko lang ay parang may hindi tama. Sagot ni Doña Faustina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humahawak sa kanyang bag. Nagsimula ang huling bahagi ng programa. Ang mga screen ay dahan-dahang nag-iba ng kulay. Mula sa maliliwanag na ginto at puti,
Ito ay naging isang madilim at nakakahilong asul. Ang musika ng orkestra ay biglang tumigil, napalitan ng isang mahaba at nakakanghilong static na tunog na tila isang hiyaw ng isang naghihingalong makina. Ang danggaling mystery ay nagsimulang mamuo sa isipan ng mga tao. Nagbulungan ang mga bisita. Ang mga technician sa gilid ay nagmamadaling ayusin ang control panel. Ngunit ang bawat pindutan ay tila ayaw ng sumunod. Si Mateo ay napatigil sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking screen sa kanyang likuran. Isang mapait at malamig na katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Ang bawat tibok ng puso ni Donato ay tila naririnig niya sa kanyang sariling pandinig. Alam niya ang kulay na yon. Alam niya ang paraan ng pag-crack ng system. Sa isang iglap, ang static ay nawala. Ang mga screen ay hindi na nagpakita ng mga bulaklak o mga medalya. Sa halip, isang malinaw at dambuhalang imahe ang bumulaga sa libu-libong taong naroroon. Ang mukha ni Francesca. Hindi ito ang Francesca na nakaluhod sa putikan. Hindi ito ang Francesca na umiiyak sa kahihiyan. Ito ay si Francesca sa kanyang itim na gown. Nakatayo sa gitna ng bodega ng simbahan. Hawak ang isang bundle ng pera at ang notebook ng mga transaksyon. Ang kanyang titig sa screen ay tila tumatagos sa kaluluwa ng bawat taong nanonood, lalo na sa 3 taong nasa harapan. Ang cliffhanger ay nabuo nang ang boses ni Francesca ay umalingaw-ngaw sa bawat speaker ng plaza. Malakas, malinaw, at puno ng kapangyarihan ng isang taong wala nang kinatatakutan. Ang fiesta ay tapos na, Donato. Oras na para sa totoong pagtatanghal. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa lahat ng direksyon ay nagsimulang lumapit. Tila isang koro ng hustisya na papalapit sa kanilang biktima. Patain ninyo ang screen. Mateo, gawin mo ang trabaho mo. Donato, bakit nakatayo ka lang dyan? Gawin niyo ang lahat para pigilan ang kabalbalang ito. Mama, hindi ko ma-access ang system. Someone has overwritten the firewall. This is not just a glitch, this is a total takeover. I don't care about the firewall. Putulin ninyo ang kuryente. Sirain niyo ang mga speakers. Ang dangal ng mga ilagan ay hindi dapat marumihan sa harap ng mga hampaslupang ito. Too late, Doña Faustina. Ang dumi ay matagal lang nakakapit sa inyo. Nayon lang ito naging malinaw sa mata ng lahat. Francesca, nasaan ka? Lumabas ka at harapin mo ako. You think you can destroy us with these cheap tricks? Cheap tricks? Donato, ang bawat video na nakikita ninyo ay galing sa sarili mong surveillance cameras. Ang bawat boses na naririnig ninyo ay ang sarili mong pag-amin. Wala nang kailangang magsalita dahil ang katotohanan na ang sumisigaw. Ang malakas at matatag na boses ni Francesca ay umalingaw-ngaw sa buong plaza, dinala ng hangin patungo sa libu-libong taong kanina lamang ay nagpupuri sa mga ilagan. Sa malaking LED screen, hindi na lamang larawan ni Francesca ang nakikita. Doon ay ipinapalabas ang video ni Donato at Clara sa loob ng silid, kung paano nila pinagtatawanan ang kabobohan ng bayan habang binibilang ang perang ninakaw sa relief funds. Nakita ng lahat kung paano inutusan ni Doña Faustina si Mateo na iligpit ang sinumang hahadlang sa kanilang negosyo. Ang gulungan ng mga tao sa ibaba ay unti-unting naging isang malakas na dagundong ng galit. Ang mga taong naghihintay ng relief goods ay nagsimulang sumugod sa mga truck. Winasak nila ang mga charity boxes na may pulang krus. At doon, sa harap ng mga kamera ng media na kasalukuyang naka-live, bumuhos ang mga bundle ng tig-1,000 piso na nakabalot sa plastik, kahalo ng mga pekeng dokumento. Ito ang katotohanang mas malakas pa sa anumang kanyon ng fiesta. Ang bawat sentimo na dapat ay para sa mga nasalanta ng bagyo ay naging palanguti sa karangyaan ng mga ilagan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga sirena ng pulis ay hindi na tumigil. Ngunit ang mga sasakyang dumating ay hindi ang mga lokal na pulis na kontrolado ni Donato. Ang mga ito ay ang Special Task Force mula sa Central Office.
Ang unit na tapat lamang sa katarungan at kay General Bautista. Mabilis nilang pinalibutan ang entablado. Ang kanilang mga armas ay nakatutok sa mga bodyguard ni Donato na ngayon ay mabilis na nagsibabaan ng kanilang mga baril sa takot. Mula sa gilid ng entablado, dahan-dahang lumabas si Francesca. Nakasuot pa rin siya ng kanyang itim na gown. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok, at ang liwanag ng mga spotlight ay tila nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na hindi matitibag. Francesca, mahal ko, please, pag-usapan natin ito. Ang boses ni Donato ay nanginginig. Ang kanyang wad na katapangan ay naglaho nang makita ang mga operatiba. I was forced. Mama made me do it. Alam mo namang mahal kita, di ba? Gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang pera, basta wag mo lang akong ipakulong. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Francesca kay Donato. Sa harap ng libo-libong tao, ang dambuhalang lalaking ito na dating naghahari sa bayan ay biglang lumuhod sa paanan ni Francesca. Umiiyak at nagsusumamo ng may kasamang panginginig ng buong katawan. Hinawakan ni Donato ang laylayan ng gown ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Tumingin si Francesca sa kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nanumpa na poprotektahan siya. Ngunit ang siya ring unang naglaglag sa kanya sa putikan. Sa halip na magsalita, sa halip na sumabog sa galit o sakta nito, isang malamig na katahimikan ang ibinigay ni Francesca. Marahan niyang hinawi ang kanyang gown mula sa maruming pagkakahawak ni Donato. Hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. Dumaan lang siya sa tabi nito na tila isang hangin na dumaan sa isang walang halagang basura. Ang kawalan ng emosyon ni Francesca ay mas masakit pa sa anumang sampal para kay Donato. Itong pinanapagkilala na para kay Francesca, si Donato ay wala na. Isang aninong hindi nakarapat-dapat kahit sa kanyang puot. Francesca Ilagan, you will pay for this. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo? Sigaw ni Doña Faustina habang pinupusasan ng mga babaeng operatiba. Ang kanyang perlas na kwintas ay naputol. Ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig ng entablado, tila mga luha ng isang bumagsak na kaharian. Ang pamilya namin ay batas sa bayang ito. Ang batas ay para sa lahat, Doña Faustina, sagot ni Francesca habang nakaharap sa mga kamera ng media. At ang bayang ito ay hindi sa inyo. Ito ay sa mga taong ninakawan ninyo ng dangal at kinabukasan. Nakita rin ni Francesca si Clara na pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina, ngunit mabilis din itong nadakip ng mga pulis. Ang pulang bestido ni Clara ay punit-punit na, at ang kanyang mukha ay puno ng takot habang hinihila siya patungo sa patrol car. Sa gitna ng tagumpay, lumingon si Francesca sa paligid. Hinahanap niya ang isang tao. Nasaan si Mateo? Tanong niya sa isang operatiba. He disappeared right before the breach, ma'am. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa likod ng simbahan. Naramdaman ni Francesca ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang dangling mystery ng kinaroroonan ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng isang masamang premonisyon. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang lalaking yon nang hindi gumagawa ng huling pinsala. Mabilis na naglakad si Francesca patungo sa likod ng entablado. Sinusundan ang direksyon patungo sa madilim na bahagi ng simbahan kung saan naroon ang mga generator. Ang paligid ay tahimik, kabaligtaran ng ingay sa plaza. Ang cliffhanger ay naganap nang biglang maputol ang lahat ng ilaw sa bahaging iyon. Sa gitna ng kadiliman, isang matalim na putok ng barel ang umalingaw-ngaw, nagmula sa likod ng mga dambuhalang kagamitan. Francesca! Isang boses ang sumigaw. Puno ng sakit at pangamba, naniga si Francesca sa kanyang kinatatayuan. Ang putok na iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang taong sumubok na humarang. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa semento, at ang anino ni Mateo ay dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Hawak ang isang umuusok na baril. Huwag kang gagalaw, Mateo!
Bitawan mo ang baril. Wala ka nang matatakbuhan pa. Akala mo ba talaga, Francesca? Ikaw lang ang marunong maglaro? Look at the airport around us. Isang maling sigaw mo, may madadamay na inosente rito. Wala nang madadamay dahil alam na ng lahat ang mukha mo. You are no longer a hero, Mateo. You are just a common criminal trying to escape a sinking ship. You destroyed everything! My career, my reputation, my future! Ibibigay mo sa akin ang passport na yan? O sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng terminal na ito ng buhay? Go ahead, Mateo. Kalabitin mo ang gatilyo. Pero bago mo gawin yan, lumingon ka sa likod mo. Isipin mo kung sapat ba ang isang bala para sa lahat ng mga operatibang nakatutok sa iyo ngayon. Ang boses ni Francesca ay hindi man lamang nanginig sa gitna ng tensyon sa loob ng pribadong hangar ng paliparan. Habang ang tunog ng papalayo at papalapit na mga makina ng eroplano ay pumupuno sa paligid, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking dating itinuring niyang kapatid. Nakita niya ang pawis na gumagapang sa noo ni Mateo, ang panginginig ng kamay nito na humahawak sa baril. Ito ang hitsura ng isang taong tuluyan ng kinain ng sariling kasakiman. Sa isang iglap, bago pa makakilos si Mateo, ang mga operatiba ng Special Task Force ay sabay-sabay na sumugod mula sa mga anino. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa semento ay tila isang malakas na kulog na nagbabadya ng katapusan. Sa isang mabilis na tactical move, napabagsak si Mateo sa sahig. Ang kanyang baril ay tumalsik papalayo at ang kanyang mga bisig ay mahigpit na pinusasan. Tapos na ang laro, Mateo, bulong ni Francesca habang tinititigan ang lalaking nakadapa sa putika ng sarili niyang kahihiyan. Pagkalipas ng ilang araw, ang ingay ng media ay dahan-dahan ng kumakalma. Ngunit ang pilat sa puso ni Francesca ay nananatiling sariwa. Nagpasya siyang bisitahin ang kulungan para sa isang huling pagkakataon. Sa loob ng malamig at madilim na selda, nakita niya si Doña Faustina. Ang dambuhalang babaeng dati ay pinalalamutian ng mga brilyante, ay ngayon ay nakasuot na lamang ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating talas ng kapangyarihan. Naparito ka ba para pagtawanan ako, Francesca? Tanong ni Doña Faustina. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Naparito ako para ibalik ang huling bagay na kinuha ninyo sa akin. Sagot ni Francesca habang inilalapag sa harap ng rehas ang friendship bracelet ni Clara at ang wedding ring nila ni Donato. Ipinapasa ko na sa inyo ang lahat ng pait at kasinungalingang itinanim ninyo. Wala na akong bitbit na anuman mula sa pamilyang ito. Sunod niyang pinuntahan ang selda ni Donato. Nakaupo ang lalaki sa sulok, nakatitig sa kawalan, tila isang batang nawawala. Nang makita niya si Francesca, sumubok siyang lumapit. Ngunit ang lamig ng tingin ng babae ay tila isang pader na hindi niya kayang tawirin. Ang bawat paghingi niya ng tawad ay naging walang saysay na ingay sa loob ng 4 na sulok ng selda. Ito ang kanyang golden moment. Paglabas niya ng kulungan, tumigil si Francesca sa tapat ng opisina ng NBI. Hinawakan niya ang kanyang badge sa huling pagkakataon. Naramdaman niya ang bawat ukit at kurba nito, ang simbolo ng kanyang dangal na pilit nilang winasak. Ngunit alam niya na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga masasama, kundi ang pagbibigay sa sarili ng pagkakataong muling mabuhay ng malaya. Dahan-dahan niyang inalapag ang badge sa ibabaw ng mesa ni General Bautista. Salamat sa lahat, General. Pero ang Francesca na pumasok sa pamilya Ilagan ay matagal na ring namatay. Kailangan kong hanapin ang Francesca na naiwan ko bago ang lahat ng ito. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng general nang may kasamang lungkot. Sa isang lugar kung saan ang pangalang Ilagan ay isa na lamang malayong gunita. Sagot ni Francesca nang may kasamang tipid na ngiti. Bago siya tuluyang lumayo, nantungo muna siya sa isang maliit na bahay sa probinsya. Doon, nakita niya si Nanay Rosa na mahinhin na nagdidilig ng mga halaman.
Nang makita siya ng matanda, agad itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Walang salitang binitawan, tanging ang init ng kanilang yakap ang nagsilbing pahayag ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Hinaplos ni Francesca ang noo ni Nanay Rosa, isang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal na higit pa sa anumang dugo. Mag-iingat ka, anak. Saan ka man makarating, baunin mo ang panalangin laging kang ligtas. Bulong ni Nanay Rosa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nabalik lamang ang diwa ni Francesca nang marinig niya ang malakas na tunog ng sirena ng barko sa pantalan. Ito na ang hudyat ng kanyang pag-alis. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang dapit hapon na nagbabadya ng panibagong bukas. Dala-dala ang kanyang maliit na maleta. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito mabigat dahil sa ebidensya, kundi magaan dahil sa pag-asa. Humakbang siya paakyat ng barko, tumingin siya sa malawak na dagat. Ang bawat alon na humahampas sa gilid ng barko ay tila naghuhugas sa mga bakas ng kanyang nakaraan. Ang pait ng pagtataksil, ang hapdi ng pagkakaapi, at ang pagod ng pakikipaglaban ay dahan-dahang tinatangay ng hangin. Isang bagong passport ang hawak niya. Isang bagong pangalan. Isang bagong simula. Ang cliffhanger ng kanyang buhay bilang biktima ay tapos na. Sa huling sulyap niya sa pampang na dahan-dahang lumiliit, wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang ningning ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak ang nananatili. Ang dagat ay tahimik, ang hangin ay malamig, at sa wakas, ang kanyang puso ay malaya na sa anumang tanikala. Isang taon ang matuli na dumaan, tila mga pahina ng isang makapal na nobela na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Sa isang tahimik na bayan sa dalampasigan ng Amalfi, kung saan ang asul ng dagat ay humahalik sa paanan ng mga makukulay na gusali, ang bawat umaga ay nagsisimula sa malamyos na ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng sariwang limon at alat ng dagat. Malayo sa ingay ng fiesta sa San Jose, malayo sa mga sirena ng pulis at sa mapait na amoy ng pagtataksil. Natagpuan ni Francesca, na ngayon ay kilala na bilang Elena, ang isang katahimikang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa loob ng kanyang maliit na flower shop na nakaharap sa kalsadang gawa sa luma at makikinis na bato. Ang sikat ng araw ay tumatago sa salamin ng kanyang tindahan, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa mga talulot ng mga puting rosas na kapiling ng mga sariwang lavender. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang tunog ng kampanilya sa itaas ng pinto, na nagbabadya ng pagdating ng kartero. Isang maliit na sobre ang iniyabot sa kanya, may selyo mula sa Pilipinas, at ang sulat kamay sa labas ay hindi mapagkakamalian. Ito ay mula kay Nanay Rosa. Dahan-dahan siyang naupo sa isang lumang silya sa likod ng counter, dinaramdam ang gaspang ng papel sa kanyang mga daliri. Ito ang kanyang golden moment. Sa bawat salitang isinulat ng matanda, tila naririnig ni Francesca ang malambing na boses nito. Ibinalita ni Nanay Rosa na ang desisyon ng korte ay pinal na. Si Donato at si Mateo ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, habang si Doña Faustina ay nananatili sa isang pasilidad dahil sa panghihina ng kanyang isipan. Si Clara naman ay nagdurusa sa likod ng rehas, iniwan ng lahat ng mga taong akala niya ay kanyang mga kakampi. Ang hustisya, ayon sa liham, ay ganap ng nais akatuparan. Napahinto si Francesca sa pagbabasa at tumitig sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na ito, na dati ay humahawak ng baril at naghahanap ng mga lihim na dokumento, ay ngayon ay puno ng mga bahid ng lupa mula sa pagtatanim. Wala na ang panginginig ng galit, wala na ang panlalamig ng takot. Napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang kakayahan ng isang tao na muling buiin ang sarili mula sa mga pira-pirasong alaala ng pagkawasa. Napatawad na ba niya sila? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Francesca. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang huwag
na itong dalhin sa bawat hakbang niya sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili, upang ang kanyang puso ay hindi na maging bilangguan ng nakaraan. Ang bawat sugat na iniwan ni Donato at Mateo ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor. Siya ay higit pa sa isang biktima. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling kapayapaan. Sa huling bahagi ng liham, ibinalita ni Nanay Rosa na ang relief funds na ninakaw ng mga Ilagan ay tuluyan ng naipamahagi sa mga biktima ng bagyo at ang bayan ng San Jose ay dahan-dahan ng bumabangon sa ilalim ng isang tapat na pamumuno. May pag-asa palagi, anak, ang huling linya ng sulat. Itinupi ni Francesca ang papel at inilagay ito sa loob ng isang kahon na naglalaman ng kanyang lumang medalyon at ang friendship bracelet na kinuha niya kay Clara. Isinarado niya ang kahon, tila isinasara ang huling kabanata ng isang masakit na bahagi ng kanyang buhay. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga tao ay masayang naglalakad, tila walang anuman sa mundo, kundi ang ganda ng kasalukuyan. Hinawakan niya ang isang puting rosas mula sa vase sa kanyang harapan. Ang bawat talulot nito ay malambot at busilak, sumisimbolo ng isang bagong simula na walang bahid ng pot. Inilapit niya ang bulaklak sa kanyang mukha, nilalanghap ang bango ng kalayaan. Ang agilang sugatan ay hindi na muling babalik sa dilim. Siya ay nakahanap na ng isang bagong langit kung saan ang kanyang mga pakpak ay hindi na kailangang makipaglaban sa unos, kundi sumabay na lamang sa agos ng kapayapaan. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting nagmumula sa isang kaluluwang ganap ng gumaling. Ang huling kaisipan ni Francesca, bago siya muling tumayo upang asikasuhin ang kanyang mga bulaklak, ay isang paalala sa lahat ng mga taong nakikinig sa kanyang kwento. Ang sakit ay maaaring magtagal ng isang gabi. Ngunit ang kagalakan ay laging dumarating sa bukang liwayway para sa mga taong hindi sumuko sa pag-asa. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang may pumasok na isang inang may bitbit na bata sa loob ng tindahan. Ang tawanan ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na tila isang koro ng buhay na nagpapatunay na ang mundo, sa kabila ng lahat ng dumi, ay nananatiling maganda. Inayos ni Francesca ang kanyang suot na apron, huminga ng malalim, at handa nang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang malayang buhay.